Sa Banga South, Cotabato, wala nang buhay nang makita ang isang dalagitang 16 anyos na ilang araw nang nawawala. Ang masaklap ay nakasilid sa sako ang biktimang si Barbie Inocencio. Ayon sa pulisya, nakagapos ang mga kamay at duguan ang suot na uniforme ng biktima. Pinaanod pa raw sa ilog ang dalagita pero sumabit ito sa footbridge kung saan siya nakita. Itinuturong suspect ang karelasyon ng ina ng biktima na si Richard Gumilid. Walang awa nitong ginalaw ang kawawang biktima bago ito ipaanod sa ilog. Ika-4 ng Disyembre taong 2019, pasado 2:00 ng hapon ay nakatanggap ng ulat ang Banga Police Station kaugnay sa natagpuang katawan ng isang babae sa irrigation canal sa Purok Bagong Silang, Barangay Punong Grande sa Banga South, Cotabato. Nang tunguhin ng mga pulis ang nasabing lugar, marami ng mga tao ang nakapalibot sa katawan. At doon nga ay dinatnan nila ang isang sako na kulay puti at ang nasabing sako ay naglalaman ng isang wala ng buhay na katawan ng dalaga at nakagapos ang mga kamay at nakasuot pa ng uniforme ng Notre Dame School. Ang biktima ay kinilala bilang si Barbie Inocencio. Agad na nakipag-ugnayan ang mga pulis sa tanggapan ng soko dahil sa wala umano silang natagpuang bakas ng sugat sa katawan ng biktima. Ayon sa investigasyon, si Barbie ay huling nakitang buhay noong ika-1 ng Disyembre sa isang bakery kung saan noong mga sandaling iyon ay suot pa nito ang kanyang uniforme. Ayon sa ina nito, hindi nakauwi ang kanyang anak galing sa eskwelahan kaya naman nag-alala na siya hanggang sa natagpuan na lang ito na wala ng buhay at nakasilid sa sako. Ayon sa paunang investigasyon na isinagawa, maaaring buhay at humihinga pa si Barbie nang sandaling ito'y isinilid sa sako at ipinaanod sa kanal, ngunit hindi na nito nagawa pang mailigtas ang kanyang sarili dahil sa ang mga kamay nito'y nakatali. Ayon din sa resulta ng autopsiya na isinagawa ng medical legal officers ng SOCO, nakitaan ito ng sugat sa leeg at ulo at iyon marahil ang sanhi ng kamatayan nito. Nakitaan din ito ng laserasyon sa maselang bahagi ng katawan nito, palatandaan na walang habas siyang ginalaw at nilaswa ng amain. Sa isinagawang pagtatanong ng mga investigador, nagawa nilang makapanayam ang mga testigo at napag-alaman nila na ang huling tao na nakitang kasama ng biktima bago ito tuluyang mawala ay ang 31 taong gulang na negosyante at residente ng barangay Calawag 1 na si Richard Gumilid na sinasabing karelasyon umano ng ina ni Barbie. Ayon sa mga pulis, inimbitahan nila si Richard sa kanilang istasyon noong ika-5 ng Disyembre para sa ilang mga katanungan, ngunit hindi sila nito pinaunlakan. Nagawa ring ma-recover ng mga pulis ang sasakyan na huling sinakyan ni Barbie sa isang talyer at doon ay sinasabing nagawa nilang makakuha ng ilang hibla ng buhok na hinihinalang nagmula sa dalagang biktima. Nakakuha rin sila ng ilang mga ebidensya na magdidiin kay Richard. Gamit ang mga ebidensya at mga nakalap na impormasyon na nagsasabing ito ang nakitang huling kasama ng dalaga, napilitang magsagawa ang mga kapulisan ng aksyon upang arestuhin ito. Hindi naman sila nabigo at natiklo nila ang salarin. Ayon kay General Corpus, tumanggi si Richard na makipag-ugnayan at makipag-koopera at nagawa pa nito, umanong bumunot ng armas upang manlaban. Ngunit bago pa man ito makalaban, ay pinaputukan na ito ng baril ng mga pulis na siya namang naging dahilan ng agarang pagkawala ng buhay nito. Ang pagkamatay ng itinuturing na pangunahing person of interest sa kaso ni Barbie ay mariing tinuligsa ng pamilya ng salarin, kaibigan at mga kamag-anak dahil ayon sa kanila hindi umano magagawa ni Richard ang mga alegasyong ibinibintang sa kanya. Sa pagkamatay din ng suspect na si Richard Gumilid ay naging kampante na din ang pamilya ng biktima dahil kahit papaano ay wala na ang taong lumapastangan sa kawawang biktima.